Masakit naman talagang malaman na option ka lang sa kanya wherein ikaw tinuring mo siyang priority sa buhay mo. Binigyan mo yung lahat. You have invested everything, all your time, effort, everything you have. And then malalaman mo wala ka palang halaga sa kanya. 'Di ba napakasakit? And then option ka na nga, ikaw pa yung pinaka last option niya. When everything is gone, when everything is done, tsaka pa lang siya babalik sa'yo. Tsaka pa lang siya lalapit sa'yo. Pero ganun pa man, marami pa rin sa atin ng kahit na alam na natin na talagang option lang tayo, pinagpipilitan pa rin natin na hoping na baka magbago pa or baka masave pa yung relationship or baka na mag-iba pa yung ikot ng mundo. Hoping na sana makita naman niya yung halaga ko as ako. O diba? Pero is it worth it? Patuloy ka na lang nasasaktan. Hoping na sana makita yung halaga mo. So ngayon guys, ibibigay ko sa inyo yung mga tips, yung mga red flags na talagang option ka lang para sa kanya. Number 1, he is only there when he needs something from you. Pag kailangan ka niya, tsaka lang siya babalik sa'yo. Pag you are just there for his own convenience or her own convenience, tipong i-chat ka lang niya kung kailan ka niya maalala, i-chat ka niya kung kailan niya gusto. Di ba ang sakit nun? Nag-send ka ng message ng Monday, nag-Monday na ulit, hindi ka pa na-replyan. So, ibig sabihin, talagang red flags yun. Talagang option ka lang. Hindi siya interesado sa'yo. Kasi nga guys, alam nyo, the best measure of love or yung halaga ng tao sa buhay mo is if you are willing to sacrifice the time. Kahit na gaano ka pa ka-busy, walang busy sa taong mahalaga ka para sa kanya. Tandaan natin yan. So, kahit nga sa chat lang or text lang hindi makapag-reply. So, ibig sabihin, hindi ka priority niya. Online siya, nakikita mo naka-green online, pero online siya para sa iba, hindi para sa iyo. Di ba ang sakit nun? Tapos ikaw naghihintay na baka sakaling maalala niya ano na kayang nangyari sa kanya, asa ka pa. So, pag ganon guys, talagang option ka lang, tanggapin mo na, masakit man, pero talagang tanggapin mo na option ka lang, hindi ikaw ang priority niya. Kasi, he is online, or nag-chat siya, or meron siyang time, hindi para sa'yo, kundi para sa iba. The second one is, he doesn't open up to you about his life. Hindi siya open sa'yo tungkol sa buhay niya, tungkol sa mga personal niya, wala kang alam sa kanya, very reserved siya, very limitado yung ino-open niya na mga bagay sa'yo. Nagkukwento man kayo pero hindi kayo umaabot sa mga personal na medyo malalim na mga pinag-uusapan. So, ibig sabihin, hindi ka niya nakikitang magiging partner in the future kasi he doesn't trust you. Alam nyo guys, if you trust someone, tsaka ka lang makapag-open ng mga personal secrets mo. If that person is important to you, tsaka ka lang mag-open up ng kwento mo ng buhay mo. Of course, diba, you will not open up to someone you don't see na you trusted her or you trusted him or nakikita mo na magiging future na partner mo. Diba? So, masakit din yon. Ibig sabihin, red flag number 3 is he is more interested in physical aspect rather than getting to know you more. Pag nagsama kayo, yun bang tipong very intimate kayo pero hindi siya interesado na makilala kung sino at ano ka talaga. Hanggang touchy-touchy kayo, very sweet kayo. Yun bang tipong hanggang ano ka lang, pang holding hands, hanggang pang you are there para na just to give kung ano yung mga kailangan niya, pero hindi siya talaga interesado sa'yo.
he is just or she is just interested more on the physical aspect rather than knowing you more and digging deeper kung sino ka. Kasi kung gusto mong makasama ang isang tao, kilalanin mo talaga siya kung sino siya, ano yung mga pinagmulan niya, magtatanong at magtatanong ka. O diba? And number 4, you feel like you are not important to him or to her. Yung mararamdaman mo na hindi ka importante. Always trust your gut feeling kasi hindi mo mararamdaman yan kung wala kang basihan. Okay, lalo pa tayong mga babae, talagang malakas yung ating, ano bang tawag doon? Intuition. So, you have to trust your gut feeling na pag medyo taken for granted ka. So, ibig sabihin talagang option ka lang niya. Number 5 is you usually feel unhappy and being used. Parang ginagamit ka lang. Parang yun ang nararamdaman mo. Parang ginagamit ka lang. At saka hindi ka happy. Hindi mo nakukuha yung total na happiness na gusto mo sa isang relasyon. Parang one-sided. Parang ikaw lang yung nagbibigay wherein ikaw ay nane-neglect niya. So, you are unhappy. What's the point of staying in a relationship na hindi ka na masaya? Ano ba yung rason mo bakit ka pa magstay? Sabi nga nila, there are many fishes in the oceans. Pag binitawan mo yan, obviously, maraming darating sa buhay mo. Alam nyo guys, minsan, maraming naghihintay na magkahiwalay kayo ng jowa mo eh. Para mabigyan mo naman sila ng pansin. Pero ikaw, pilit mong pinagpipilitan ang sarili mo sa taong wala ka namang halaga or sa taong ayaw sa'yo. 'Di ba? So, masakit. Masakit naman talaga na pag malaman mo na talagang option ka lang para sa kanya. Pero anong magagawa mo? Ganun nga. So, kailangan mong tanggapin. I think, pag nalaman mo na option ka lang para sa kanya, it's time to move on. Let go of that relationship. What's the point of holding on? What's the point of staying? Why you need to allow na sasaktan ka lang niya? I think it's time na for yourself, nabigyan mo naman ng halaga yung sarili mo. Yung time na ginagamit mo para sa kanya, ibigay mo yun para sa sarili mo. It's time for you na mag-makeover ka. Pahalagahan mo yung sarili mo. Use that time to improve yourself rather than using that time to keep on chasing that person na ayaw naman talaga sa'yo. Lagi ko ang sinasabi, talagang meron ng mga taong dadaan lang sa buhay natin. They are not meant to stay. Dadaan lang yan. Pakiligin ka lang konti. Minsan sasaktan ka pa. Or minsan magbibigay lang yan ng lesson. Whatever it is. Take that lesson. Let go and move on. You deserve the best. Don't settle for less. Pag mong hayaan na ganun at ganun na lang, bigyan mo ng halagaan yung sarili. So yun lamang guys. I hope na meron kayong natutunan. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much for watching. And this is Wanderlust. Thank you for your support. God bless everyone and be a blessing to others. Thank you so much. Bye.